mapupuno. Okay lang, Axel. Dapat yung open ka. Oo, ito. Bakit nagre-react si Aubrey kahit nawala siya doon? Wala siya dito. Nasaan ka dyan? Naka naman dyan. Yung apoy. Atostado. Baka nasa loob. Sige. 225 side na tayo. Pwede na yan. May% ko lang ulit. Naka-% na pala. Okay. So, mag-a-announce muna ako. Dahil parang, ano ba yun? More than 20 ba yung ano? More than 20 ba yung may ipapasa bukas? Tama ba? More than 20. Tama ba, guys? Dahil marami-rami naman yan, gawin na lang natin ganito. Bale, yung 4 na oras na klase natin, di ba dapat talaga 3 hours lang yun? Tapos yung 1 hour, gagawa kayo ng 5 questions pa, tapos yung problem set nyo. Ang gawin na lang natin, kung ano yung matatapos natin hanggang 4, yun na lang muna yung di-discuss natin. Tapos, yung di-discuss natin, tapos simula 4, sa inyo na yung time niya. Pero ibibigay ko pa rin yung 5 questions. Okay na yun. Pwede na yun, no? Saya na kayo doon. Ano ba ito? Bakit hindi ko kayo makita? Okay na yun. Game. Kunin ko lang yung aking drawing tablet. Yun na. Tuturo na ako. Guys, ba't kaya tawa ng tawa dyan? Ay, game na. Kita niyo ba malinaw? So, sasagutin natin itong ating practice quiz. Practice quiz, solutions. Ay ko. Practice quiz, solutions. Okay. So, itong number 1, guys, anong sinagot nyo dito sa number 1? Sinagot nyo. Letter ano? Kadalasan. Letter ano? Mag-open mic na lang kayo. A po. Aray ko. Sakit. Ano ulit? A? Okay guys, sige. A daw ang... A. Sige, isa-isahin natin na Brownian motion. Tama, yan ang random motion of gas. Okay? Newtonian. Di ba nagmo-momentum transfer kayo? Narinig niyo na ba yung Newtonian fluid?
Newtonian motion sa ating sa momentum transfer. Narinig niyo na ba yan? Sa ating fluids yan. Diba? So, narinig niyo yan. So, ang Newtonian, type of fluid yan. Newtonian na Newtonian. Hindi niya dinidescribe kung anong klaseng movement. Okay? So, pag sinabi natin boil movement, kasi nga diba sinabi natin na baka nalito kayo, boil, ang meron tayong term ay boil temperature. Ang boil temperature yan yung temperature kung saan nagbibehave. Temperature where gas behaves ideally. Okay? Eto, wala to. Wala tayong kahit anong ideal motion na term. Okay? So, sagot natin sa number 1 ay A, Brownian motion. Okay? Gets? Okay, next. Ano tayo? So next, what is the work produced in an isochoric system? Guys, ano ulit yung pag sinabi natin isochoric? Isochoric, that would be, Kaya mag-open mic tayo para mabilis. Constant volume po. Tama, constant volume. Delta V or dV equal to 0. So ano nga ulit yung ating work equation? Work is equal to negative P delta V, di ba? Therefore, kung 0 ang ating delta V, anong value ng ating work? Ano? 0 po. O, tama. So, ano sagot natin dito? Letter na? D. Ay, letter D. O, ito. Napaka-basic na to. A property divided by the number of moles. Ano sagot natin dito? Sagot natin dito. Guys, number of moles divided by the number of moles. Ano sagot nyo? Ano sinagot nyo last time? A po. A. Tama, A. Guys, wala tayong mole number property. Walang ganyang term. Intensive. Pag sinabi mo divided by the number of moles, intensive ba yun or extensive? O sige, hindi ito yung sagot pero for example, pag sinabi natin divided by the number of moles, intensive ba yun or extensive? Ano sa tingin niyo? Diba pag sinabi natin divided by mass, property divided by mass, tawag yan specific. So pag specific yan, ibig sabihin yan ay intensive. Tama ba? Intensive ba yan? Extensive? Ano sa tingin nyo? Depende ba yan sa amount? Sige, isipin nyo muna. Extensive po. Extensive. Bakit kaya natin nasabi na extensive? Sige, tingnan natin Halimbawa, specific, alam nyo ba yung mga specific heat capacity? Sabi ba, pag sinabi natin, joule per kilogram, tumabingin. Joule per kilogram Kelvin. Yan ba ay specific heat capacity? Tama ba? Bakit naging specific heat capacity? Kasi divided by a unit of mass. Okay? So pagka specific heat capacity, yan ay per 1 kilogram per, teka, masyadong tabing yung sulit.
per 1 kilogram. Okay? So, parang ano, parang yung sa density, di ba nakita nyo, ratio yon. Ratio. Um, tatandaan nyo, ratio of to extensive is equal to intensive. Guys, di ba halimbawa, density, that would be mass over volume, di ba? Di ba ang mass at volume parehong extensive yon? So, pag nag-ratio kayo ng dalawang extensive property, ano ang makukuha nyo? Isang intensive property. Okay? Di ba, density, intensive property yan? Okay? Sige, next. Molar property, sagot dyan. A mixture of gravel, sand, and mud is what type of mixture? Ano sagot nyo dyan? A po. A, heterogeneous. O bakit naging A? Kasi ang sand, gravel, at mud ay distinct sa isa't isa. Ibig sabihin nun, madidistinguish natin siya sa isa't isa, mapaghihiwalay natin or mapipinpoint natin na ito ay gravel, ito ay sand, ito ay mud. Kasi di ba, gravel guys, medyo malaking bato. Tapos meron kang sand, maliliit. Tapos yung mud, parang, ano yan, di ba? Parang liquid yan. Liquid and solid. So, heterogeneous. Okay, ito, nasa PowerPoint to. Napaka-basic na. Utilizes the use of fundamental aspects. So, ibig sabihin, small to large. To form larger ones. Ano sagot nyo dito? X na agad yung X na agad itong B. Tsaka itong C. Sagot niya. Anong sinagot niya nun? Systematic po. Systematic o systemic? Systemic. Talaga, kung systematic pa sinagot mo, wala na sa choices yun. Systemic. Pero ano ba yung nasa PowerPoint? Systematic o systemic? Baka ako yung mali. Lecture 1 yun. Sige, huwag nyo na tingnan. Kung maaari na naman, tinignan nyo, huwag na. Systemic, systematic. Napaisip ulit ako doon. O ito, yung pinaka-favorite nating tanong, does not favor vaporization. Ano ibig sabihin ng does not favor vaporization? Ibig sabihin, ano yan? Kailan hindi mag-vaporize? Alam nyo na yan. Kahit walang choices. Ano sagot dyan? Sagot. B po. B, tama. Low temperature. Systematic po. Nasa PowerPoint. Okay, so mali ako. Systemic. Sige. Thank you. Low temperature and high pressure again. Low temperature. Ibig sabihin, low kinetic energy. Hindi mag-vaporize. High pressure. Ibig sabihin, low, low pressure, low volatility. Okay. If the volume of the gas is 1 liter, what is the excluded volume? Sige guys, meron akong mga nakita nakasagot nito. Nilagay daw na sa index card nila. So ito yan. What is the excluded volume? Excluded volume is 4 times the actual volume. So kung 1 ang ating actual volume, 1 times 4, sagot natin ay 4 liters. Nasa lecture, lecture 2. So may van der Waals. Okay? Nagets niya yan? O may nakasagot ba nun? Alam ko may mga nakasagot nun. Ba't kaya kayo natatawa dyan? Sige, 4 liters ha.
Oh, ito. Number 8. The Dietrich equation is just a special form of the ano. Alam niyo yan. Sagot natin. Teka. Tatawag ako. Tatawag ako. Okay. Sino ba magandang matawag dito? Yung mga naka-off cam. Okay. So, teka. Ito muna si Mendoza. Ano yung sagot natin sa 8? Special form of ano yung Dietrich equation? Dito ba si Mendoza? Wala ata siya dito. Sige, sinong gusto sumalo sa kanya? Sino guys? Ayan na. Sino daw? Si Micaela. Okay, Micaela, sige, go. Van der Waals po. Okay. Teka. Sabi ni Micaela, Van der Waals. Okay, tama. Van der Waals. It's just a special form of the Van der Waals equation. Ano ibig sabihin? Ano yung value ng n natin pagka Dietrich? Ano yung value nun? 1 po. 1, tama. Okay, ito, madaming nagkamali dito. Hindi ko alam kung may tumama sa inyo dyan. This equation relates the PV and T of a gas. Ano sagot niyo? Combined gas law, Archie. Sige, sino pa may ibang sagot? Aba. Ano? Ano pa ibang sagot niya? Ideal. Sige, ano pa? Ano? Ideal gas, sagot nyo. Guys, hindi ideal gas ang sagot yan. Ang sagot natin dyan ay equation of state. Kasi ang ideal gas, ginagamit lang yan para nga sa ideal gases. Pero itong equation na nagre-relate ng pressure, volume, and temperature ng kahit anong gas, ang tawag din ay equation of state. Okay? So, clear ba yun? Nasa PowerPoint din yan. Bakit nakaganon si Archie? Hindi siya naniniwala sa akin. Oo nga. Equation of state nga yan. Okay. Value of the work of the expansion. O, alam niyo na, napaka-basic. Ano yung value ng work ng ating expansion? Expansion. Anong tawag doon? Ano guys? Hindi literal na number ha. Negative. Thank you, Ednalyn. Negative. Tama. The delta symbol signifies that ano? Ano ibig sabihin pag may delta symbol daw? Anong klaseng property yan? No. State function. Tama. Tama. Ay, alam niyo ba meron ng potato corner dito sa canteen?
Dami ng tao eh. Sobrang daming tao na tuloy. Nagkagulo na. Meron naman doon sa labas ng GCH. Pagtawid. Bawal magbenta ng Coke pero yung maalat na fries pwede. Libre. Sige guys. Ito muna tayo. Ano ang relationship ng pressure to mean free path? Sige, sino makakapagsabi muna kung ano yung free path definition? Ano yung free path? Ano yung free path? Hindi alam. Oh, sige, John Ira. Sir, di po ako sure. Pero, yun po ba yung yung distance po ng molecule po na mag-collide sa isa pang molecule? Distance bago sila mag-collide. Yun. Sabihin, tama. Yun yung distance na naabot niya bago siya bumangga sa isa pang molecule. Okay? So, pag daw mas mataas yung ating pressure, mas maikli ba or mas mahaba ba yung ating free path? Mas mataas yung pressure. So, ano ba nangyari pag mas mataas yung pressure sa mga molecules? Iikli. Sige nga, Ednelyn, bakit iikli? Si Ednelyn. Pag po kasi tumataas yung pressure, mas nag-compress po siya. Tapos pag nagdidikit-dikit, for example po sa traffic. Ang hin-hin naman magsalita na. Pag po nagdidikit-dikit sila, mas mataas po yung tendency na kapag may nabangga is mabilis lang din mababangga yung kasunod. Tama. Ibig sabihin, kung dikit-dikit sila, kung may dumadaan na molecules, mas mataas yung chance niya na mabangga, di ba? Kasi nga, dikit-dikit. Tama. Very good. Guys, unfair yung iba dyan. Hindi nag-open cam. Nag-open cam guys. Unfair yan. Ayun na, bigla na nag-open cam si Ednelyn pagkatapos niya mag-recite. Sige, game. Next. Sige, ito. Sino makakapag-explain? Anong sinagot niya dito? Why biological processes such as metabolism is considered to be an exothermic reaction while a reaction such as sugar production in photosynthesis is endothermic? Sige, sino makakapagsagot niyan? Uy, napakadali. Sa quiz nyo guys, 5 points yung ganyan na. Dapat di nyo na mali yan. Sige. Si Malupitan daw. Sige. Sige, Archie. Sir, dun po sa... Sige, echo ka na. Wait lang. Sige. Dun po sa, sa biological process po ng metabolism, kaya po siya na-consider as exothermic dahil po yung pinabreakdown niya po yung sugar into energy which is nagiging energy po ng tao. Tapos naman po dun sa production naman po ng sugar po sa photosynthesis ay ina-absorb niya po yung heat ay yung energy ng sunlight para gawing sugar. Yun. Tama. Naintindihan ko yung sinabi niya. Naintindihan ko, sabi niya dahil daw nagre-release daw ng energy kapag metabolism, tapos pag photosynthesis, nag-absorb ng energy mula sa surroundings. Okay? So, easy 3 points. Sige. Tayo sa problem solving natin. Guys, problem solving. Di ba nagbo-momentum transfer, di meron din kayo nitong pressure head. Kung ang pressure natin ay rho GH,
Ang pressure head natin, yan lang ay pressure divided by rho G. Sige nga, anong sagot dyan? Anong sagot dito? 10 meters po. 10 meters. Sino hindi nakakuha ng 10 meters? Sino hindi makakuha ng 10 meters? Ano? Sino hindi makakuha ng 10 meters? Ednelyn, nakita mo ba bakit 1 meter yung nangyari sa'yo? Guys, umamin na. Thank you. Okay. Umamin na yung mga hindi nakasolve para kung lahat nakasolve, di na natin babalikan. Ano? Sino? Wala. So, okay na yan. Ano lang naman gagawin dyan? 1334160 divided by 13,600 times 9.81. 10 meters approximately. Okay? O, ito. If equal amounts of him, di ba sinagutan na natin ito ng face-to-face? Ano daw to? Sino pang hindi nakakuha nito, guys? 3.16 ang sagot dito. Sino pa hindi nakakuha? Ano? Lahat nakuha na yung 3.16. Sino pa? Lahat? Sure kayo? So, anong nangyari dyan ay ano? R1 over R2. Yan ang hahanapin natin na yung ratio nila. Kasi ratio is used for comparison. Okay? Is equal to? Ano yung nasa taas natin? Square root of ano yan? Ano yung nasa taas? Argon. So ano ba yun? Square root of... ano yung argon? 26? 40 po. 40. Tapos nasa baba ay 4 lang. Tama ba? Anong sagot? 4? Oh. Anong sagot natin dito? Tama ba? 4? Sige guys, pako-compute ulit. Ano yung sagot natin dito? 3.16. So, ibig sabihin, helium is 3.16 times faster. Okay? Yes yan? Grabe, wala na kasi tayong magawa sa klase natin. Tapos na kasi tayo. Ulit-ulit na lang tayo. Sa totoo lang, hindi ko na alam kung anong gagawin natin next week. Pagka pasan nyo ng problem set nyo, sasagutan natin yan. Tapos checkan na natin pa. Hindi ko na checkan sa faculty. Tapos sa Wednesday, Wednesday, tapos sa Thursday, online class. Siguro, bahala na kayo. Mag-review na lang kayo sa iba yung subject kung may mga quiz kayo. Kasi hindi ko na talaga alam. Wala na akong ibibigay. Wala na tayong quiz. Lab report yung papasa nyo. Yung quiz na lang natin before midterms. Tapos midterms. Yun na lang. So, bahala na kayo. Kaya nag-practice quiz naman na tayo. Sige. Okay. What is the rate of effusion for a gas? Effusion. Guys, huwag kayong malilito. Hindi porket effusion. Hindi porket effusion ay directly proportional na. So, depende pa rin kung ano yung given. May nagtanong sa akin yan eh. So, kung rate ang given, ano pa rin yan? Inversely proportional. Pero kung given siya ay time, yan ay directly proportional. O ito, may tanong ako sa inyo. Bakit daw ang time ay directly proportional sa ating molecular weight? Sige, sino makakasagot mo? Bakit daw? Ano ba ang sinisignify o ano ba ang sinasabi ng molecular weight? Bigat po ng molecule. Oh, ano mangyayari sa time daw? 'Di ba sabi directly proportional? So ano naman 'yan? Pag mas mabigat, ibig sabihin ano?
Mas Ano ibig mabagal. sabihin? Mas mabagal. Di ba yun ang definition nga no, na pag, ang sabi dun sa law of diffusion and diffusion, pag mas mabigat yung isang molecule, mas matagal siya mag-effuse or diffuse. So kaya natin masasabi na ang time ay directly proportional sa ating molecular weight. Okay? So sige nga, pakisolve nga nito. So pag sinabi natin has a molar mass twice. So ibig sabihin lang yan, 3.62 daw, di ba? Over x. X yung ano natin. Tapos, square root of 1, square root of 2. Bakit ito 1, sir? Kasi, yung hinahanap daw natin, double daw ng molecular weight nung may 3.62 na rate. So, ano yung magiging value natin dyan? Ano yung x? Hindi talaga 1.41 yun. 2.56. Okay? So, 2.56 mole per minute. Okay, gets nyo naman yun. So, dapat na perfect nyo na yung sa next quiz natin, dapat perfect nyo na yan. Okay? O, sige, number 1. Guys, ito, tingnan nyo naman, napakadali. Pareho ng root mean square speed. Papalitan, pareho pa ng temperature. Papalitan mo lang ng, ano lang papalit mo? Yung molecular weight. O sige, si Ednelin. Mali yung sagot ni Ednelin dito eh. Mali yung sagot ni Ednelin kasi ang ginamit niya, gram per mole. Dapat kilogram per mole. Okay? So yun lang. MW is in kilogram per mole. So ito isipin nyo, ang mga gas, diba ang sabi nga natin, gas mabilis gumalaw. Guys, ang 12 meters per second ba, mabilis ba yan para sa gas? Hindi yan mabilis. Dapat abot yan ng mga daan-daan. Okay? So, pag mas mataas pa temperature mo, baka maging libo pa yan. So, yun. Pag nakakuha kayo ng mga less than 3 digits, alam nyo na, mali yung sagot nyo. Okay? Patapos ako doon sa quiz niya eh. May ibahin lang ako na ibang questions. Siguro yung lecture 3, gagawin ko na lang na isang ideal gas, isang red liquor, isang Berthelot. Okay na lang gawin ko para mabilis. Okay? O sige. Nakuha nyo na yung number 1 and 2. Nakita nyo kung paano nyo. Alam nyo kung paano makuha. Diba yan lang I squared of 3RT divided by M. Tapos ang M natin ay in kilogram per mole. Sino may tanong doon? Ano may tanong? Sino may tanong? Ano ba may tanong? Oh, yan. 482 tsaka 515.36. Okay? So ano, meron pa bang may tanong doon? Wala na. Pwede na tayo mag-move forward. Okay na.
Sige. Next. Sige, tingnan natin. Calculate the mean free path of argon. So guys, ito yung formula na sinabi ko sa inyo. Tandaan nyo. O isulat nyo sa index nyo. Kasi ito yung nandun sa ating sample problem. Ano ulit yun? Mean free path is equal to KBT square root of 2 pi d squared p. Tama ba? Di ba yan? Sino may ganyan sa kanyang index card? Di ba? So, yan lang gagamitin nyo. Kahit ang tatandaan nyo lang, laging i-check ang units. Ito. Naalala nyo ba yung tinuturo ko sa inyo? Tandaan nyo ba yung sinasabi ko sa inyo na pagka may ganyan kang question, isolve mo siya na units lang gamit mo, walang value. Para makita mo kung paano may eliminate yung units at kung ano yung magiging final answer mo. Okay? Yan ang technique ng lagi. Pag hindi kayo sure o hindi nyo paggamay, gumamit kayo ng unit elimination. Okay? So sige guys, ano yung sagot nyo dito sa number 7? Sa lecture 3? Ay, lecture 2, number 3 pala. Tama, 7.13 times 10 raised to negative 8 meters. Guys, sino pa nalilito doon sa lecture 2, number 3? Pa nalilito? Wala na? Okay na, so next na tayo, lecture 3. Guys, sabi ko nga sa inyo, hindi nyo masasagutan yan. Kasi hindi natin chinek yung pinakaunang importanteng gagawin. I-check lagi natin yung ating given. Diba sabi dito, lagi nyo check yung mga temperature na yan. T is greater than TC lagi. So kung ginamit nyo pa yung PR is less than ata 0.5 TR, dyan yung malalaman kung pwedeng gamitin yung Redlich-Kwong. So pagka ginawa nyo yan, makikita nyo na hindi natin pwede gamitin yung Redlich-Kwong equation kasi hindi natin masasatisfy yung condition na yan. So tandaan nyo, pwede naman kayo mag-compute na mas mataas yung temperature sa critical temperature, pero ang compressibility factor na makukuha nyo ay greater than 1. Okay? So gusto nga natin makakuha tayo ng compressibility factor na less than 1. So gusto natin ay mas mababang temperature. Bakit nagtaka? Sino nagtaka? Paano natin nalaman na T is greater than TC? Pumunta kayo sa table 2-106. Tingnan niyo yung mga carbon dioxide, ethane, methane. Most likely, mataas yung mga values na yan kaysa sa kanilang critical temperature. Okay? Hopefully, natatandaan niyo yan. Sino nalito kung bakit hindi natin siya masosolve? O naintindihan nyo naman na pagka greater than critical temperature, wag na lang natin sagutan. Pero alam nyo guys, pwede naman talaga kumuha niyan. Wala naman. Pero hindi yun yung point ng paggamit ng equation of state. So gusto nga natin makakuha ng compressibility factor na less than 1.
Ibig sabihin, pag less than 1, compress mo siya. Pag greater than 1, may expand mo. Guys, sino pang nalito doon? Sino ang hindi nakaintindi kung bakit? Or okay na sa inyo yung explanation na yun? Okay na? Sige. Guys, papaalala ko na sa inyo, isulat nyo na yung Berthelot equation of state formula sa inyong mga index card. Saka dapat pagdating ng quiz, wala nang nagsusulat sa index card. Dapat tapos na yan. Okay? Sige, lecture 4. Guys, anong una nyo napansin sa lecture 4 number 1? Ano ang una na napansin? Anong klase daw siya ng process? Ano guys? Ano napansin nyo? Adiabatic, tama. Adiabatic, kung adiabatic siya, anong sabi ko sa inyo pagka adiabatic, laging magkakaroon ng ano? Diba? Titingnan nyo muna, dapat yan, mayroon yung mga initial and final values. Saan ba, binigyan ka ng pressure, malamang yan, mayroon yung initial and final value. Kung hindi ka binigyan ng pressure, tingnan mo yung volume mo. Tingnan mo, sabi dito, until the volume doubles. Kahit hindi ka binigyan ng value, binigyan ka ng ratio or relationship. Ibig sabihin, tingnan natin to. Yan o. Until the volume doubles. Ibig sabihin, V2 is equal to 2 times V1. Therefore, V1 divided by V2 is equal to 1/2. V2 over V1 is equal to 2. Diba? Kahit hindi ka binigyan ng value, makukuha mo yan. Anong pwede mong gawin next? Pwede kang kumuha ng T2, pwede kang kumuha ng P2. Pero guys, anong formula ng work ang ating gagamitin pag adiabatic? At saka paano natin makukuha yung mga T2, P2 na yan? Saan ko kayo pinapapunta dati? Anong chapter yun? Sorry, nakamit pala ako. Tama, 10-38 doon sa mga adiabatic. So, doon yung gagamitin natin para makuha ang mga final values natin. Okay? So, kung dito guys, ang kukunin natin ay T2. Tapos ang work, ano ulit muna yung work equation natin? Diba dalawa yan, yung may PV at may NR delta T. Alin kaya dyan yung gagamitin natin? Alin yung gagamitin natin? Adiabatic work. Anong formula gagamitin natin yun sa situation na yan? Ano guys? Ano sa tingin nyo? Anong work equation? Dalawa lang yan.
Tingnan nyo, meron ba tayong P2, V2? Meron ba tayong P1, V1? Di ba wala naman tayong value ng V1 at V2? Binigyan lang tayo ng ratio. So malamang sa malamang, hindi natin pwede gamitin. Ano guys? Guys, ano na? Ano gagawin natin work equation? Ano ba yung dalawang work equation natin? Isothermal talaga yan. Hindi yan adiabatic. Isothermal yan, guys. Isa pa, isa pa. Ayan, tama. Tama yan mismo. So, explain muna natin ba't hindi natin pwedeng gamitin yung P2V. Okay. Explain ko muna kung ba't hindi natin pwedeng gamitin yun. So, pag ang ating work ay delta PV over 1 minus gamma, di ba yan ay P2 V2 minus P1 V1? Guys, hindi tayo binigyan ng value ng V2. Sinabi lang, dumoble daw mula sa V1. Ibig sabihin, ang P2 times 1,000 minus P1 times 500, iba ang value niyan sa P2 times 3,000 minus P1 times 1,500. Sige, tingin nyo. Magkaiba ba yan? Oo, magkaiba yan. Kasi 3,000, 1,000 minus 500. 500 lang yun, di ba? 3,000 minus 1,500. 1,500 yun. So, isipin nga natin. Isipin natin na ito ay 2. Sabihin, 2 tas ito 1. 2 is to 1. 6,000 minus 1,500, that will be 4,500. 2,000 minus 500, that would be 1,500 lang, di ba? So, kita nyo, kahit ba tama na-satisfy natin na nadoble yung ating B2, mali pa rin yung sagot kasi hindi tayo consistent. Okay? Nagets nyo ba yan kung ba't hindi natin pwedeng gamitin yung P2, B2, P1, B1? Kasi ratio ang binigay sa atin, hindi actual value. Okay? So, ang best way natin dyan para mag-solve, hanapin natin yung T2. Using yung ating adiabatic relationship sa Paris. Sige, guys, anong na-solve nyo na T2? Ipay nyo nga muna.
Sige guys, patry isolve yung T2 ha, from our given values. T2 lang muna. Guys, T2, nasolve nyo na ba kung ano yung T2 natin? O hindi nyo ba alam kung ano yung gamma natin? Di ba nitrogen, that is a diatomic gas. So, ibig sabihin, pag diatomic, ang value ng ating gamma ay 1.4. Okay? Sige, try nyo guys. Parang practice quiz. So, hindi pwedeng isolve lang natin to diretso. Hindi kayo na-practice na. Guys, sino pa nakakuha ng 378.92? Tama yun. Nakuha nyo din ba yan? So, ngayon na nakuha nyo na, ano nang next na gagawin natin? Di ba ipa-plug in na lang natin sa ating equation na work is equal to NR delta T? O, baka may magtanong pa, sir, ano yung value ng N? Pag wala tayong value ng N na binigay, automatic 1. Pag binigyan ka ng mass, kukumputin mo using mass divided by molecular weight. Okay? So, ano na? I-plug in nyo na doon sa ating equation, makukuha nyo na yung sagot. Tama guys, 2,516.61. Pero, eto, analysis muna. Diba sinabi natin, yun daw ay adiabatic expansion. So, ibig sabihin, ano yung value ng work natin? Dapat ba may negative yun or dapat positive? Ano sa tingin nyo? Ano? Ano dapat sagot natin? Dapat ba negative o positive? O expansion? Negative. Okay, so negative 2,516.61. Okay. O, eto, number 2. Paano gagawin natin sa number 2? Ano gagawin sa number 2, guys? Tandaan nyo, wag niyong kakalimutan yung fundamental equations nila. Okay? So, ano yung fundamental equations na yan? Ang sinasabi lang yan ay
Delta H ay CP delta T. Delta U is equal to CB delta T. Guys, walang may pake kung ipa-plus nyo yung dalawang equation yan, i-divide nyo yan, isusubtract nyo yan, walang may pake yan. Kahit i-ratio mo yan, i-reciprocal mo yan, kahit ano pwede mong gawin. So ano ba? Meron ba tayo ng values ng ating CP, CV? Diba may value tayo ng CP, may value tayo ng CV, may value tayo ng delta U, hinahanap delta H. Dapat pa ba natin hanapin yung delta T? Wala nga tayong T1 or T2. Ibig sabihin, makakancel na yan. Bakit? Ba't makakancel? Delta H divided by delta U is equal to CP delta T divided by CV delta T. So, makakancel yung delta T's natin. Baka nagulat kayo, sir, bakit mo dinivide? Pwede ba yung ganun? Pwede. Sabi ko nga sa inyo, walang may pakialam kung anong gagawin nyo dyan. Basta parehong may values yan. Kahit i-divide mo pa yan, i-multiply mo pa yan, kung yun ang magbibigay sa'yo ng sagot. Okay? Kasi isipin nyo, baka magpa-complicate nyo. Delta H is equal to delta U plus NR delta T. Wala nga tayong delta T. Wala din tayong N. Kahit sabihin mo na 1 yan, anong gagamitin mo delta T? Hindi ka makakuha niyan kasi hindi naman adiabatic yan. Diba? Hindi yan adiabatic eh. Wala ka din binigay na final and initial properties, hindi mo makukuha yung delta T kahit anong mangyari. So, ibig sabihin, ang gagamitin mo ay itong ratio. Therefore, delta H is equal to delta U or 400 times, ano yung CP divided by CV? 20.8 divided by 12.5. Ano sagot niyo dito? Tama. Guys, okay na? Naintindihan nyo naman yun? Lahat naman nakasunod doon. Madali lang naman yun. Guys, ano na? Next na. Ito. Di ba ito, calorimetry problem lang to? Meron tayong M, meron tayong Q, meron tayong delta T. Di ba ang alam natin, Q is equal to MCP delta T. Therefore, Q is equal to MCP delta T. CP is equal to Q divided by M delta T. Guys, sige nga, ano sagot natin dito? Sagot natin, 57.25 tama. Sige, number 1. Ito ay simpleng simpleng entropy problem. Delta S is equal to dQ over T, or ds is equal to Q divided by T. Sige, ano yung values ng Q natin? That will be 500 joule divided by 1023 Kelvin. Ano sagot natin dito? Ano yung ating entropy? 1.55. Okay, so naintindihan nyo naman yan. Yan din naman yung nasa PowerPoint. Okay, so malinaw naman. Dito na tayo sa ating last 2 items. Tapos na tayo by 3:30. Guys, sino ang pwede mag-dictate sa akin kung paano i-solve yung number 2 and number 3? Sige, dictate nyo sa akin kung paano nyo gagawin. Ilalagay ko lang dito, pero gusto ko malaman yung sagot nyo. Tingnan natin kung paano yung process na naisip nyo. Sige guys, mag-recite kayo para malaman natin kung may makapagsagot na. Mag-raise ng hand.
Bigyan ko pa kayo ng 10 minutes.
Guys, kamusta? Sinasolve niyo po ba yung number 1? Number 2? Sige guys, last 2 minutes. Sagutan na natin.
So, sige. Solve na lang natin, guys. Follow na lang kayo. So, paano gagawin natin? So, ang gagawin natin, first of all, ay ang una nating gagawin ay ano? Magre-reverse tayo ng equation. I-reverse lang natin to. I-reverse natin itong ating first and second equation. Okay? Ano natin? Reverse natin itong ating first and second na equation. So, bakit natin siya i-reverse? Kasi gusto nga natin na mapunta itong ating N2O5. Gusto natin na mapunta itong N2O5 sa ating product side. So, i-reverse natin yan. I-reverse din natin to. I-reverse natin to para makancel yung ating water. So, anong gagawin natin? So, that would be 2H 2H and O3 yields N2O5 plus H2O. Tapos, anong next na gagawin natin? I-reverse natin tong unahan. So, magiging ano na yan? H2O L yields H2 plus 1/2 O2. So, ano mangyari? Eliminate. Okay, so far so good, di ba? Anong gagawin natin next? I-multiply natin by 2 itong second equation natin. Itong ating third equation. So, pag multiply natin by 2, magiging N2 na lang yan. Tapos ito magiging 3O2. Tapos magiging H2. Tapos magiging 2HNO3. Okay? So, ano mangyari? Magiging N2 plus 3O2 plus H2 yields 2HNO3. So, magka-cancel na to. Ano po ba? Ano mangyari dito, guys? Ano ba maka-cancel natin? H2, di ba? Tapos, anong matitira sa 3 minus 1/2? Di ba 2.5 yun? 2.5 O2. 2.5, bali N2 plus 5/2 O2 yields N2O5. So, ito, ang delta H yun ay 2 times negative 174.1. O guys, ano daw sabi? Gusto natin ay 2N2, 5O2, 2N2O5. So, multiply lang natin yun by 2 lahat. Bale, 2N2 plus 5O2 yields 2N2O5. So, ano magiging value niyan? That would just be 2 times 76.6 plus 285.8 minus 2 times negative 174.1. Sige nga guys, solve nyo nga yan. Ano magiging sagot natin? Ngayon delta H natin.
Plus pala to guys. Plus. Plus to. Ano magiging sagot natin dyan? Pa-compute naman ako guys. Kung ano magiging sagot natin. Hindi greater than 100 yan. Hindi nga greater than 30. Saan ka nagkamali ng paglalagay? 2 times 76.6 plus 285.8 minus plus negative 1 plus negative 348. Magaling po na so. Plus 2 times negative 174. Guys, anong sagot niyo? Yan, 28.4. Okay. So, nakuha niyo kung ba't naging 28.4? Nagets niyo ba yung mechanism, guys? Nasundan niyo ba? Kung ano yung approach na ginawa natin? So, i-identify nyo muna kung ano yung gusto nyo dalhin sa product and reactant side. Then, tsaka kayo mag-shift ng sign. So, i-reverse nyo ba? At tsaka nyo i-manipulate kung ano yung mga coefficients nila. Naintindihan nyo ba yung number 2? Ha? Okay, guys, last one. Ito, pinakamadali. Ang gagawin natin dyan. Sige nga, solve nyo nga yan, guys. 5 minutes. Hello guys, so tama yung sagot nila, 443. Kailangan ko pa bang, gusto niyo pa bang ulitin ko yun? Or gets niyo naman since dalawang reaction lang yan. Wala nga atang kailangan multiply dyan.
Di ba? So, ano guys, sino pa may tanong doon sa naging practice quiz natin? Gagawin ko lang yung quiz nyo, pati yung format. Ano guys? Okay na ba or may tanong pa kayo? Guys, may tanong pa ba kayo or wala na? Wala na. So, yun na yun for today. Okay na tayo. Wala na tayong gagawin. After midterm solid discussion natin. Naintindihan nyo naman or nasagutan nyo naman? Okay naman. Wala kayo. Hindi naman na kayo nalito. Nalinawan naman kayo. Okay na. Sige. Pwede na yan. Alis na tayo. Thank you guys. Bye-bye.